Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? I hope nasa mabuti po tayong lahat na kalagayan. At ako po ay nagagalak na makapag-share po muli at maging part po ng ating daily prayer and fasting. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay magsimula sa isang munting panalangin. Heavenly Father, maraming salamat po Lord sa oras pong ito na kami po ay muling mag-aaral at mag-share, Panginoon, ng inyong salita, ng aming mga life experiences and aming commitment po sa inyo. Lord, salamat. At ako po ay naging bahagi, Panginoon, ng paglilingkod na ito para po sa inyong kaharian. Lord, kayo po ang manguna sa mga oras pong ito at naway ang wisdom mo, Panginoon, ang maituro, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon. Tinataas po namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon pong ika-41 na yugto ng ating prayer and fasting. Ang topic po natin ay the things that I will impose upon myself to level up my commitment upon the Lord. So, upon reflection po, yung mga bagay-bagay na gusto kong i-commit sa sarili ko para po sa progress ng kaharian ng Panginoon. Unang-una ko po kung nilista po doon is yung daily Bible reading. Sapagkat totoo po yon na the Word of God is the bread of life. Napakahirap po mabuhay po sa mundong ito na wala po tayong guidance ng Panginoon. Ako po, personally, guilty po ako na hindi po ako nakakapag-daily Bible reading. But every time nire-remind po ako ng Panginoon na gawin ko po ito kasi ito po yung magiging liwanag ko sa buhay na ito. Ito po yung magiging guide ko sa pagde-decide, sa mga iisipin ko, sa mga gagawin ko, sa magiging action ko, sa mga salitang lalabas sa aking bibig. So, kapag wala po tayong pag hindi po nabubuhay ang salita ng Diyos sa ating puso, napakarami po, kaliwat kanan po yung temptation, kaliwat kanan po yung mga problema, kaliwat kanan po yung mga difficulties po. So, ako po, na-experience ko po na simula po nang sinurrender ko po yung buhay ko sa Panginoon, sinubukan ko pong talikuran yung aking nakaraan, yung aking mga kasalanan. Doon po ako nagkaroon ng comparison na mas magaan po ang buhay. Mas magaan po siya kasi alam mo po na mayroong Diyos na gumagabay sa iyo. Alam mo na merong Ama na inaakay ka sa tamang landas. Sabi nga po, 'di ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun po kasi yung tinuturo ng Biblia, yung wisdom. Wisdom, paano po tayo mabubuhay? Paano po tayo lalakad sa lifetime na ito? And ang Biblia, ang Bible reading tinuturo po sa atin na we have a God who is in control of everything. Na if we surrender our life to Him, if we let go of all the things na nagbe-burden po sa atin and let God be in control, dun magkakaroon po tayo ng peace, magkakaroon po tayo ng joy, magkakaroon po tayo ng confidence na hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapasama kasi ang Diyos ang umaakay sa atin. So, yun po yung unang-unang kumbaga, inano ko po siya sa sarili ko na everyday dapat makapagbasa ako ng Biblia. And ito po yung na-realize ko, every time na magbabasa po ako ng Biblia, nagbabago po yung aking perspective. Nagkakaroon po ako ng ibang perspective sa mga bagay-bagay. Ito po siguro yung sinasabi na ang Bible is yung liwanag natin Kung liwanag natin siya,
Doon po makikita kung paano po yung difference ng pag-iisip ng isang tao at kung paano mag-isip ang Panginoon. At kung gaano kalawak ang kanyang perspective, kung gaano kalawak ang kanyang nasasakupan. Hindi katulad ng human mind na very limited at meron pang kasamang emotion. Pero every time magbabasa po tayo ng Bible, yung wisdom ng Panginoon, yun po yung binabahagi niya sa atin. So, yun po. And pangalawa po na aking ikinumit sa aking sarili is yung application po ng mga Bible teachers na ito sa aking buhay. So, yun po, as I mentioned earlier, nagkaroon po ako ng nung time na binigay ko po yung buhay ko sa Panginoon, yung time na sinunod ko po yung Panginoon, na sinubukan ko pong ayusin na aking buhay at lumakad ng ayon sa utos ng Panginoon, mas naging magaan po siya sa akin. Parang sabi ko nga, dati tumalakad ako sa kadiliman, based on my knowledge, based on my own understanding, pero kapag meron ka po palang gabay ng Panginoon, every time nasa crossroads ka, ang Panginoon ang mag-lead sa'yo kung saan ka pupunta. Hindi, at pag binigay niya sa'yo ng Panginoon yon, meron kang may kapayapaan. Malalaman mo na sa Kanya yon kasi binibigyan ka niya ng kapayapaan. Inaayos niya. Kumbaga, inaayos niya yung dadaanan mo. So, ganun po kabuti ang Panginoon. So, with that, yung application po sa buhay ko, burden po sa aking puso, hindi po siya burden, pero yung kagustuhan ko po na sa tupad or magampanan yung aking calling sa Panginoon. So I'm always asking the Lord, ano ba yung calling mo sa buhay ko? And dun ko na-realize na ang Panginoon, dinala niya ako bilang isang asawa, bilang isang mama, bilang isa sa mga panganay sa aming pamilya. At doon ko po, kumbaga, binubuhos yung aking kakayahan, as much as possible na magampanan ko po yung mga tinuturo ng Panginoon, kung paano po maging isang mabuting asawa, maging isang mabuting magulang, at maging isang mabuting kapatid at tita sa aking mga pamangkin and kaibigan. Yun po yung aking na-realize sa aking buhay, na dito po ako magsisimula na maging isang halimbawa, sabi ng Panginoon, be the salt and light of this world. So, maging isang halimbawa. Kasi, ang mga tao, kapag nakita nila kung paano ka mamumuhay, magkakaroon sila ng question sa isip nila na bakit siya ganito, bakit siya ganyan. And then, when they realize na kasi naglalakad siya kasama ang Panginoon, sobrang laking influence po noon. Kaya po ako, I always look up to sa ating mga pastors, kasi sobrang nabibilib po ako how they walk this life na kasama ang Panginoon. And that inspiration actually po ay sobrang laki po ng impact. Kung sa akin, sobrang laking impact po nun, lalo na po sa ibang tao. Sobrang laking impact po nun. And yung impact po na yun, magmumultiply po siya. So, kaya yun po yung lagi kong pinapanalangin sa Panginoon, na naway turuan niya po ako, na tulungan niya po ako na mamuhay ng ayon sa kagustuhan niya, nang sa ganun ay maging
example or maka-influence din po yun sa iba. I think more than speaking, more than anything else, yung living example, isang napakahalagang pagpapatotoo po nun na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay kumikilos po sa buhay ng mga Kristiyano. So, yun po yung aking at yung pangatlo po pala is yung regular yung church, yung pag-attend sa church, fellowship, sapagkat dito po ako po ngayon ay nasa ibang bansa, naranasan po namin pamilya na hindi po kami nakapag-attend ng physical church for almost 8 months. Actually, kung isipin mo po siya, kumbaga sa ibang tao, ano siya mabubuhay ka naman, alam mo yun, makaka-survive ka naman. Pero ang pinaka-effect po niya sa akin personally is sobrang dry po, super dry ng soul ko. At yun po yung every time na, alam mo yun, alam kong naririnig ko ang Panginoon na tinatawag niya ako. Naririnig ko siya na sinasabi niya sa akin na hanapin mo ako, makipag-fellowship ka. Napakabuti po ng Panginoon kasi binigay niya po yun. And through fellowship, ano po siya, magkakaroon ka po ng yung mga kasama mo na naglilingkod sa Panginoon. Napakasarap po sa pakiramdam na makita mo sila, na-inspire ka rin po sa buhay nila. Sa Church of the Living Faith na nagpapasalamat po ako sa ating mga pastor, sa ating mga kasamaan sa church, kasi kahit nasa malayo po kami, ini-involve pa rin po kami dito sa gawain ng Panginoon. So yun, kaya maraming salamat po sa CLF at sa ating mga kapatiran. And yun po. So, yun po yung mga tatlong bagay na aking ikinamit sa aking sarili na para mag-level up po yung commitment ko sa Panginoon, yung daily Bible reading, yung application po ng Bible teachings na to sa buhay natin, at yung regular church attendance and activities. So, yun po. Maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, so mag-prayer po muna tayo. So, Amang makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa opportunity, Lord, na makapag-share po ng aking mga naisip na i-commit ko po sa aking sarili para makapag-progress po para sa iyo, Panginoon. Lord, I pray na i-seal mo po itong aking mga nanaisin. Tulungan mo po ako, Lord, na magampanan po ito at maisakatuparan po. I rebuke, Panginoon, na naman po ang gawain ng kaaway para ma-prevent po itong aking naisin na makapag-progress po, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, sa mga taong ibinigay mo sa aming church, Panginoon, sa aming mga pastors, sa aming mga leaders sa church, Panginoon, na patuloy pong gumagabay sa aming mga members, patuloy po na nagiging salt and light, Panginoon, diwanag, Panginoon, at nagiging buhay na patotoo kung paano po kayo naging mabuti sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Lord, sapagkat sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila ng aming pagiging busy sa araw-araw na hindi ka po namin napaprioritize, Panginoon, napakabuti mo, Lord. Hindi ka nagkulang mag-provide sa amin ng aming pangangailangan, ng aming trabaho, ng aming makakain, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Sobra kulang, Panginoon, yung mga salita para pasalamatan ka. Kulang, Panginoon, yung mga pagpupuri, Panginoon, para maisigaw, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano mo kamahal ang iyong mga nilalang. Lord, sana sa aming munting gawain na ito, nagagalak ka, nabibigyan ka namin ng kagalakan, bibigyan ka namin, Panginoon, ng kasiyahan, na
Ibalik namin sa iyo lahat ng kabutihan mo, Lord, na ginagawa sa aming mga buhay. Lord, thank you. Super thank you, Panginoon. Totoo nga, Panginoon, na ikaw ang aming Ama, ikaw ang aming Diyos. At sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Sa iyo, Panginoon, ano man ang meron po kami na joy, kapayapaan, ang aming mga pangangailangan na meron kami, Panginoon, lahat po ito galing sa iyo. Lahat ng po ng ito, Panginoon, ay grasya mo at hindi ito galing sa aming personal na kakayahan. Ito, Panginoon, ay binigay mo sapagkat ganun ka kabuti. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, sa mga taong naliligaw ng landas, katulad namin, katulad ko, Panginoon, na once na naligaw ng landas, dati na nabubuhay sa kadiliman. I pray, Lord, na mahanap ka din po nila, na makilala ka din po nila, na makita po nila na ikaw, Panginoon, ay Diyos na buhay. Ikaw, Panginoon, ay Diyos na nagliligtas, na nag-iingat, nagpo-provide, Panginoon. Na makita po nila na, Lord, may joy kapag ikaw ang kasama. Ay kapayapaan, Panginoon, pag ikaw ang kasama na nabubuhay dito sa mundong ito. We pray, Panginoon, sa mga taong may karamdaman also na sa panahon na sila po ay nahihirapan, Panginoon, kayo po ang kanilang unang tawagin. At i-surrender po ang kanilang buhay sa inyo, kagalingan, sapagkat sa iyo, Panginoon, may totoong kagalingan. Sa iyo may totoong healing, Panginoon. Lord, I pray for the church, for our leaders, for the members of our CLF Church, sa inyong patuloy na pag-iingat, paggabay sa bawat pamilya, sa patuloy mo pong pag-guide, Panginoon, sa aming pamumuhay. Huwag po kaming maliligaw, na manatili po kami, Panginoon, na maging liwanag, Panginoon, para mas marami pa po kaming mga tao, Panginoon, na ma-share yung salita mo, ma-share ka, Panginoon, ma-share yung pag-ibig mo na nararamdaman namin, na ma-share po namin to sa ibang tao. And lastly, Panginoon, I pray, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Lord, napakarami pong nangyayari sa aming bansa. Sobrang ang korupsyon, Panginoon, ang kahirapan, Panginoon. Lord, we pray, we seek, Panginoon, for your guidance. We're asking for your forgiveness, Panginoon, sa kasalanan, sa mga maling gawain, Panginoon. Mga tao sa aming gobyerno, at kami rin po mga mamamayan, Panginoon. Lord, ikaw po ay God of order, God of justice, Panginoon. And we pray, Panginoon, na Lord, ikaw po ang mag-lead, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa aming bansa, Lord. Ano man pong ginagawa ng kaaway sa aming bansa, Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na ma-reveal, maalis atong korupsyon na ito, itong krimen, Panginoon, sa aming bansa, ang kahirapan, Panginoon. We ask for your guidance, Panginoon. Sobrang hirap po mabuhay sa mundo. Sobrang hirap po ng walang pagpatubay mo, Panginoon. We ask na kumatok ka po sa puso ng aming mga leaders, ng mga nangunguna po sa bansa namin, Panginoon, na manumbalik po sa inyo, na pamahalaan po ang aming bansa nang naayon po sa inyong kalooban, Lord. Lord, at the end, ikaw, Panginoon, ang aming Diyos. Ikaw, Panginoon, ang pinakamamumuno sa amin, sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, Panginoon. Sa buhay naming mga Kristiyano, Lord. Lord, ipakita mo po sa amin mulit-muli ang inyong pag-ibig, ang inyong kabutihan, Panginoon. At, Panginoon,
tulungan niyo po kami na maunawaan po, Panginoon, yung wisdom na itinuturo mo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Salihan niyo po, Panginoon, itong aming panganalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At isang magandang gabi po sa ating lahat.